Hello guys, good morning, and here we are again for another short video from Joey Sasaki. So it's been a while since I last uploaded my videos, and this time I'm here with a bare face. Ayan. So ayan guys, lately, and then mo muna yung aking kilay, pilik mata, ayan, meron na siya, and then yung aking mga buhok, ayan, tumubo na siya. So, the only thing that's been bothering me is the pain. Ayan. The pain is not on the same place. Ayan. Yung pain niya kasi right now is on the, back pain. More on sa balakang. Ayun. So, that's the main reason right now I'm often on rest days kasi nga hindi ako last dun sa pain niya. So, the remedy I have right now is yung aking pain reliever and yung pagbababad ko sa mainit na tubig sa Ofro. Ayun. So, since here in Japan, may bathtub naman dito. So, I stay doon sa Ofro. So, actually, it's uncountable kung ilang beses ako nagbababad as long as yun nga mailagay ko yung katawan ko sa mainit. So, other than that, meron ako right now daw na infection. That's the reason why meron akong naamoy na hindi maganda doon sa part kong yon. So, that's also one reason bakit hindi ako masyado nagpapasok sa trabaho. So, ayun, it's making me uncomfortable and uneasy to mingle with others. So, mas komportable ako dito sa apat na corners ng kwarto na to. So, other than that, hindi ako masyado nagkikilos kasi nga yung back pain is severe. Minsan, hindi na siya ganun ka-tolerable. So, that's the thing that bothers me a lot. Kaya lang, the last checkup that I had was this September 5th. Sabi nung doctor ko is, ayun, it's just going to be considered as normal pa as of now because sometimes it's not going to take that easy para ma-detoxicate or matanggal yung gamot sa katawan. Ayun. So, other than that naman po, as you can see, I look normal na ngayon kasi nagtutubuan na yung mga buhok-buhok sa katawan ko and ayun, nababawasan na yung manas. But, yun nga, yung pain na lang yung iniinda ko. Other than that, still going to be the same, reklamo or iniinda yung aking numbness dun sa paa. So, other than that, wala naman akong numbness na nararamdaman na sa katawan ko other than yun dun sa paanan ko lang. So, yun. Recent na pagbababad ko sa mainit na tubig, painkillers ko, tsaka yun. I'm not capable of explaining my feelings to others kasi nga, just like what I told the friend na I think it's not necessary for me to explain myself kasi it's just going to be something that maybe they're just going to judge me. Baka naging inarte lang yan or yung iba nga ganito, yung iba nga ganun. So, just to avoid yung mga haka-haka at sabi-sabi at mga matatabil na dila ng iba, I just wanted to stay silent, yun na lang. So, para dun sa inyo, alam ko naman hindi naman ganun karamihan yung mga followers ko. And I know, for those followers that I have, mga kaibigan ko rin lang naman. So, ayun, eto, the mood swings is still very strong. But, I've already talked with my parents na nakakausap ko na si mama, nakakausap ko na rin si papa. And, isa na rin yun siguro sa dininig ko na payo sa akin kasi nga sabi nga nila sa akin why not ignore yung feeling ng ignore yung feeling ng galit
na nararamdaman. Kasi parang feeling ko, porket may sakit ako, porket hindi na ako nakakatulong sa pamilya, porket ganito, porket ganun, hindi niya na ako kinakontak, ganyan. Alam mo yung, hindi mo makontrol yung utak mo. So, yun nga, sabi ko nga, wala naman sigurong ibang makakaintindi sa akin other than the family that I was raised to. Ayun. So, ayun, nagkwentuhan kami ni mama, tapos si papa nagkukwento na rin sa akin. And, which is, nararamdaman ko na, again, I have a family other than my kid. Ayun. Tapos, yung kid ko naman, recently, nag-aaway kami kasi nga, pinapaliwanag ko nga sa kanya, I don't want to get mad. But the thing is, hindi ko na control yung emotions ko. I get easily annoyed, depressed, and so on and so forth. Alam ko nahihirapan siya, so I'm apologizing from time to time. Minsan sinasabi ko na nga lang sa kanya, kapag naawa na ako sa kanya, you want to go to your papa na lang? Sabi ko sa kanya, maybe you should try na lang, kasi baka hindi ka naman niya masigawan, or hindi ka niya mapagalitan. Maybe, mas mamahalin nga ni papa mo, or whatever. Pero, ayun, he keeps on saying, ayaw niya. So, ako naman, I'm just opening up yung, yung communication for the two of them. Kasi nga, lagi ko naman sinasabi sa anak ko, you'll never be in this world kung wala yung taong yan. And, hindi rin naman ako magiging totoo sa sarili ko kung sasabihin ko na, pinakasalan ko lang siya. Kasi pinakasalan ko siya nung time na yun, mahal ko na. So, yun nga, kaya nga yung reason na yung anak ko ay kamukhang-kamukha niya, mula ulo hanggang paa. Ayun. So, siguro, walang galit, wala na yung pagsisisi, wala yung, yung, kung ano pa mang nararamdaman. Siguro pasasalamat na lang. Kasi kahit pa paano, meron akong show. Ayun, meron akong show na masasabi ko sa akin habang buhay at makakasama ko habang buhay. Sana hindi niya ako itapon pagtanda ko. Ayun. So, ayun po guys. Ano pa bang idadaldal ko? Other than that naman po siguro, ayun, may update naman ako sa doctors ko. Every month na lang muna. Pero still don't have a schedule for my MRI. So, hindi ko po alam kung gaano nakalaki yung tumor or yung cancer na nasa katawan ko. So, maybe, hopefully po, sa susunod, pag nagkita tayo ulit or makagawa ako ng another video, hindi lang yung panlalata, yung pag-iinarte ko, o yung pagiging abnormal ko ang may kukwento ko sa inyo. But, of course, meron akong update dun sa cancer na nasa loob ko. Ayan. So, other than that, guys, siguro hanggang dito na lang ako. And I always say this to you guys, daan lang tayo sa ating mga pinagdadaanan at huwag tayong tumambay. Ayun, laban lang and fight. Okay po. Bye-bye. See you again.